Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga sin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Nagkag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Tinggamang nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katukuran. Mayong aga, good morning sa inyong katanan. Abiyan, welcome sa isa naman kondisyon sa pagparagag sa programa Balita Issue Kagaman pa. Ito kita karoon siyang Lunes, June 9, tuwig 2025. Maging ko po ninyo, tubtob alas 9:55 sa mga aga, kung ang inyong alaga, JP Herbas. Sa atong mga sukitag para mati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Sumuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Pati na sa atong mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers, paayad-ayad gid nga adlaw sa inyong tanan. Isang magandang umaga po. Natingala kung nagasuksok kita sang baro. Same is true with our previous anchors sa siniiyang adlaw. Kada Lunes mga biyan, particularly in the second down to the last Monday of the month. Ang mga personnel sang Radyo Pilipinas Iloilo nagasunod sa mandato ng Civil Service Commission requesting all government employees magsuksok sang Filipiniana or Barong Tagalog. Damdang kung una naman nga Lunes, ASEAN costumes naman ang pagsuksukon sang mga empleyado sang gobyerno. As the reason ko nga ang mga kultura nato no sa mga nanoy-tuhay ng mga government agencies, sa mga departments of trade and industry, agriculture, agrarian reform, hindi pa nga mga ahensya sa gobyerno. Even sa mga local government units sa Iloilo City Hall kag sa Iloilo Provincial Capitol, suksok sa nga barong kada Lunes nga daw. Timing man subong kay ti subong nga semana. We are about to celebrate mga biyahas sang kalayaan o kun Independence Day.
Again, no, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Join us live on air sa 585 kHz sa Lisuan sa inyong radyo. Subong man sa atong official Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Subong aga man mga biyar, kung subong adlaw siyang Lunes, ang nga nagasugod ang Brigada Eskwela 2025. Ilang pagbanganda mga biyan sa kinapit nga klase sa masunod iyang simana, particularly sa adlaw siyang Lunes, Hunyo 16, mga pampubliko nga bulutuan sa Bugos nga Pilipinas. Subong nga simana Hunyo 9 tugtog Hunyo 13. Iwaton mga biyan ang Brigada Eskwela. Pakita ang bayanihan sang tagsa-tagsa para sa aton nga mga chikiting ang mga estudyante na magabalik eskwela na for academic year 2025-2026 sa maabot nga Lunes. Namta igapabati man natin sa inyo mga natipo natin nga mensahe gikan sa Department of Trade and Industry may gangtanan sa pagpamakal sa school supplies. Pahanumdum sa Department of Trade and Industry, always check the label, especially sa mga produkto o kung school items that might include sa mga toxic content. Dapat mayara sang non-toxic or no toxic content sa iya siniyang label. Tungod nga mga buhay na lang aton sini nga pagkabalaka, posible malason kung maapektuhan ang aton nga mga kabataan sa mga school supplies nga mahimo nila kadton o kung kaunon. Siplatan taman ang iban pa nga mga balita gikan sa iban pa nga mga ahensya sa gobyerno and local government unit diri sa Western Visayas kag sa Negros Occidental. So antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita, o check naton anay ang update sa lakat sang panahon. Pero pang dungado halos kada adlaw may check attendance ang mga ulan pagpanaliti. Malin sang gindeklara ang tig-ululan o kada adlaw gid may presensya o recorded nga pag-ulan. Pan may mga malipot lang, ipis lang. O sang nagbigad nga Biyernes, medyo damol-damol gid ato mga biyan. Ibalo natin sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo sa bunga daw. Para sa Radyo Pilipinas, alas 5:14 na sa aga sa sining oras, magakuha kita sa latest update sa lakat ng panahon. Kupon natin sa piyak na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre of DOST Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Ma'am Leonor, good morning. Good morning man sa tanan. Amoy ni nga ang latest weather update para sa subong nga adlaw, Monday, June 9, 2025. As of 3 a.m. pag ginaaga, ang kinamonitor natin ng LPA, kina-estimate natin nga ara sa may kalayon 255 km northwest of Baler, Aurora, or 85 km west-northwest of Bacnotan, La Union. So, ang hindi nga LPA, medium or moderate chance na nga mag-develop into tropical depression. Kag southwest monsoon naman, nag-apekto sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. So, diri naman sa Western Visayas, labi na ganda probinsya sang Antique, maka-eksperyensya sa mga occasional rain dala sang southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin diri sa Western Visayas, mamaгаhalin sa direction west to southwest, mamagadala sang makasarangan tugtog mabalik
nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbudla kagi ng 5:27 a.m. kag magadto na din ni 6:11 p.m. karon sa hapon. Kag amay ning aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam, ubigyan salamat. Ma'am Lenore, ma'am, while we understand nga gining low pressure area ginabantayan karon yara sa bahin sa Luzon, how likely nga mag-aapekto ini ma'am diri sa Western Visayas? So far sa natin nga ang weather system nga nag-aapekto diri sa aton sir is southwest monsoon sir. I see. So wala ni siya ma'am direktang epekto or it will not enhance ang aton sini nga southwest monsoon? Wala sir. I see. And ma'am, this week we are expecting no sa nga holiday o kun sa nga Independence Day celebration. Pila sa aton nga mga kulturan may ara sa mga tagsa ka aktibidad either to celebrate the Independence Day or to go with their families sa mga resorts, no? May we know kamusta extended weather outlook sa Pag-asa, mangin maulanon bala o kung ano ang mangin panyempo sa maabot nga Webes? So based sa ating 5-day weather outlook, sir, Thursday, Friday natin, sir, mangin improving weather naman, sir. I see. Thank you, Gid. Ma'am Leonor, sa imo sining oras kag impormasyon. Okay, sir. There you have it, mabiyan, ang latest update sa lakat sa panahon kitulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So, may ara sang low pressure area mga biyan sa bahin sang Aurora. Pero wala ini siya sang direktang epekto karon sa atong lugar diri sa Western Visayas. Southwest monsoon ang sa gihapon magapangibabaw diri sa aton rehiyon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 sa aga. Sa aton pagpanumbalik mga biyan, kuhaon naton ang latest update sa Brigada Eskwela yara karon sa field ang aton kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Ini kay man pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahalumdom. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahina-hinalang link? Sa pagdami ng online budol, pati ang scam maya't mayay nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together,
Victory will be ours. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang sa gihapon, nagapamati ka mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. As mentioned earlier, mga biyang formal lang na nagbukas bungadlaw sa Lunes, Hunyo 9, ang Brigada Eskwela 2025 bilang pagpanghanda sa nagalapit nga pagbukas ang klase sa maabot na Lunes, Hunyo 16. May kangtanan sini maging kapod naton sa atong pagpalagad. Direkta mga biyan sa field, ang aton Lodi Marian Grace Areneta to share with us no, sa pinag-update sa Librayon nga Brigada Eskwela. Lods, good morning! Lods, good morning. Good morning sa aton nga mga nagpalamati man sa radyo o sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Correct ina Lods, no? Subo nga adlaw June 9 ang umpisa sa aton nga Brigada Eskwela and ang aton nga enrollment period para sa school year 2025 to 2026. Sa aton Lods nga palibot sa pila ka mga public schools dito sa syudad sa Iloilo, una nato naging bisitahan ang Iloilo Central Elementary School kagkainan Lods mga alas 8 no. Amat-amat na nga naglantaw diri ang mga ginikanan sa upo at ilang kabataan kung sa diin nga section na belong ang ilang kabataan na para sa palabuto nato nga school year. Kag nakita nato Lods no, mamiiban sa mga ginikanan nato na apart no sa paglantaw ko diin ang section, nag-decide nga di mapa-enroll no sa una pa lang nga adlaw sang siniman nato na enrollment period. Isa sa mga na-interview nato sa Lods no si Ma'am Chari, hindi lang gusto maghatag na sa bilog niya Lods nga pangalan, and according sa iya no ang iya diri nga bata kung ang ginabantayan niya Lods no, may ara ini siya or student athlete ini siya kag member no sa ilaman nga or officer sa ilang school. So bilang ihembro ko na Lods no ang ining iya nga ginabantayan, nag-decide sila nga first day pa lang no magkadto na sa eskwelahan kag magpa-enroll. So parang maganyan pa nung iba niya no nga mga kaangay nga estudyante nga di magpa-enroll no as early as now. Din isa mo sa mga ginalikawan no ining pagbinuguso sa ulihing nga adlaw no sa aton nga enrollment. Kag nakita naton kag ginalos no may pila kita ka mga manunudlo dito sa Iloilo Central Elementary School nga di nagapanglimpyo man ag nagaumpisa na gidya pa mato no sa enrollees sa mga estudyante. And after Lods kay inano sa aton nga Iloilo Central Elementary School, gimbisitahan man nato Lods no ang Rizal Elementary School. Di ini Lods no sa bahin sa Tansa. So kaina nakita naton dito Lods no ang mga mananadlo nato mismo nagapanguna dino panglimpyo sa mga hulot klasihan. Isa sa mga nakita naton dito Lods no si Sir Don Silarian na kung sabihin no advisor ini siya sa grade 5 Apollo. Di pa makot na doon siya Lods no. Sir, aga ka pa nga ikaw din ikaw ka muna sa pagpalidyo kasi pag-abot na ito pa ina Lods sa iyang hulot klasihan, si Sir nagapanilig sa ginagapang tapo pagid sa iyaman na blackboard. So according sa iya, ginakulat-ulat naman ang mga parents na mag-inabot subong na aga para nung mabuligan man siya, hindi lang siya, kundi ang ibabagin nato ng mga mananadlo. Karon sa hapon, Lods, no, ang opening program or kick-off sa ating Brigada Eskwela diri sa syudad sa Iloilo, sa Nabitasan, inilos no, sa distrito sa Lapas. Isa Lods sa mga concerns ng ating mga mananadlo, dirikiti. Karon sa hapon, no, ang ating Brigada Eskwela, pero may ara na yan sa mga guardians and parents na subong pa lang aga, nagkakadto na sa ila nga mga eskwelahan para nga magpanglimpyo. So, iban kita mga schools Lods na later on sa hapon pa no, after sa kick-off sa brigada, mag-start ang ilang nga panglimpyo. So, subong nga agaan na, ginuna nila ang pagpa-enroll sa ilaman ng mga estudyante. Sa bahin naman yung Lods mo sa aton nga province of Iloilo, kailangan Lods na pakig-angutan ako no, si Dr. Ernest Servilon Jr. And according sa iya Lods no, subong nga adlaw man, hiwato no ang kick-off program sa Brigada Eskwela sa kaina alas 8 no, sang aga sa Tubigan Elementary School sa Banwas ang Saraga. So kaina may ara sa ginhiwat no nga
caravan and then registration and opening ceremony para sa kick-off program naton sa Brigada Eskwela. And apart from pag-kick-off naton, no, may ara ya Lods sa mga advocacy campaign sa aton no, nga mga estudyante or sa mga learners naton, no, lakip diri Lods ang dengue awareness, anti-bullying, literacy and numeracy program sa province of Iloilo. Madundugan Lods nga last time sa pag-interview man naton no kay SDS Ernesto Servilon, gin-mention niya Lods no nga isa sa mga i-incorporate sa aton na DepEd sa mga paghiwato natin na Brigada Eskwela no, sa mga schools, yung aton nga dengue awareness campaign or Limpyo Iloilo nato kasi sa pag-abot sa aton nga mga estudyante no, or sa pagbalik nila sa ilang klase next week no, June 16, according to the SDS no, importante nga matinluan no ang mga schools naton kag ma-make sure nga tihilway sa dengue no ang aton man nga mga estudyante kag ipahayag man diri gani launch na ni Dr. Ronnie Labis ang Head sa Health Service Delivery Division naton nga considering na tikalawanan no sa mga nagka-dengue no, yara sa edad no 1 to 9 years old, so nag-eskwela ini siya, so importante kuno nga manikuhan nato ng aton nga mga school para hindi na magsaka no ang cases of dengue kag subo nga bulan sang June piti nag-umpisa na no ang aton man nga pag-ulan-ulan or ang aton nga hambaga season no, and possible no according din sa aton man nga Iloilo Provincial Health Office magtaas starting this month or next month to ang cases of dengue. So that's why gina-emphasize man sa Iloilo Provincial Government kag sa aton no nga DepEd Schools Division of Iloilo ang pagpanglimpyo sa mga schools naton subo nga Brigada Eskwela Lods. Kasi Lods, sa maabot nga Webes, pula ang kalendaryo no, holiday bagod siyang Independence Day. Pila sa atong mga kulturan for sure bakante ang ila sining adlaw. Maybe no, bukas bala sa adlaw sa Webes ang mga bulutuhan para sa Brigada Eskwela. Actually, wala na doon na pamangkot, pero usually Lods, kung holiday, may iban sa mga parents nato na tinagakagtog sa mga schools nato no, para magpa-enroll sa ilang mga estudyante. Pero considering na that is holiday, no, Independence Day, iba ni Lods sa mga eskwelahan nato, may nag-open, may araman na iba na ginapa-iway lang. So, ang aton na abiso sa aton mga ginikanan, no, kung hindi sila makapa-enroll sa Monday, Tuesday, Wednesday, pwede sila no makapatig-angot sa ilaman ng mga schools and pamakutunong whether kung mag-open ang mga burutuan kung saan mag-enroll ang ilang estudyante para mati hindi na nila kinahanglan pa magkagto in case nga close no ang mga burutuan nato Lods. Lods, ano pamangkot mo bala sa mga manunudlo, sa mga tagdumalahan, sa mga bulutuan, kung ano ang normal o kung pinaka-urgent karon nga kinahanglanon for the Brigada Eskwela? Yes. Kainalod sa pag-interview natin diri no kay Sir Don no sa maestro no dira sa Rizal Elementary School. Nakita natin Lord sa blackboard na may ara nakasulat no nga mga donations. Inilo so i-emphasize natin ha donations no wala ginapilit diri ang aton nga mga ginikanan no ang aton nga mga guardian. Nakabutaw na rin Lods no pwede makadonate one liquid hand soap, pwede man no bath soap, pwede man toilet bowl cleaner, powder laundry soap, band paper, pwede man paypay na silhig, dustpan, gatagain, kaga, pinta na puti. So, amo ni ang nakabutang sa pwede no nga i-donate sa aton nga mga ginikanan, mga tita, mga estudyante o mga guardian man no. Subo nga Brigada Eskwela. On top pa diri Lods no kasi iban man naton iban sa mga private naton no mga kompanya no o mga institutions na naga-partner din man no sa aton nga mga schools kag nagahatag diri no sa mga pulungkuan or nagabulig no repair. Actually Lods no madumduman nato sa aton nga mga schools no kita nga mga alumni ganit no ginahaylo man nga magbalik sa aton nga mga eskwelahan para makabulig no somehow sa paghiwato naton na Brigada Eskwela no. Kabay pa madamo gid ang magsabat sa sining parawagon sa ating sinitag sa mga bulutuan nga mag-upod sama-sama para sa bayang bumabasa. Yes, correct din na no importante diri nga maging komportable no ang aton nga mga estudyante no sa ilang pagbalik no sa
aton nga or pagbukas ang aton nga school year 2025 to 2026 no ang ginamit sure. That's why no mati subong pala nga brigada ginalantaw na lods no kung pala no may ara kita enough nga mga pulungkuan, nga mga tables, and even kani lods no mga materials o kung mga educational learning materials no sa aton nga mga estudyante kaina sa pagkadto nato no sa Andres Bonifacio no nga eskwelahan lods kita mako sa tong kiti every time nga maglabay kita diri lods tungkulan no sa nga tinadigdan nga school year nag-wonder kita ya lods nga may tag-alas 6 nga mga estudyante no nga nagapauli according diri no sa aton man school coordinator no si Ma'am Melanie Refugio no aton nga school brigada coordinator kipayan niya no siya considering no nga ang nasabi na bulutuan no school lang diri ang ilang mga school buildings so kung makakurot kasihan kan nagatanyag sila no apart sa elementary nagatanyag ang nasabit niya nga bulutuan no sa junior high school so considering nga di madamo sa mga nagaino sa ilan no halin ini sila no sa tansya nga barangay no even dali sa Baluarte lods nagalabot pa dira no sa aton man bulutuan so according diri sa iya ginapatuman nila diri lods no ang shifting of classes or for example ang kindergarten naton sa aga ilang klase grades 1 to 6 na kanina sa hapon ang ato na junior high school abi gani naton lods no nga ang reason nga may shifting ini sila ya because sa mainit pero according diri kay ma'am no aside sa dira ang main reason gid lods is kakulang nga sa aton mahulot klasihan so ang ipamangkot naton no for next year ma-offer mo natong senior high school nagadlaw lang si ma'am kadi ang balikan no sa senior high school pa lang kulang no ang aton mahulot klasihan and they are hoping no madugangan pagkid ang mga school buildings or hulot klasihan no sa ilangan na bulutuan para maka-offer no sa nga or makabukas no sa nga ibang pag-grade na section ang atong mga bulutuan kiti for grades 1 to 6 lods no kung hindi kita man sila no 5 ka sections ini siya pero pag abot lods sa junior high school nila nagapulo ini siya or more than 5 ang sections na gina-offer sa Andres school. That's why nagpatuman na lang sila sa school shifting man sa nasambit na bulutuan lods. Bali year-round gini niya lods from the beginning until the end of the school year amo na gini ang pastada shifting of classes. Yes. Sa aton lods no sa aton memo kung hindi kita man sila last year lods ni anak ipagawa nga memo no nga pwede makapatuman ang aton nga mga schools sa ila nga ADM o alternative delivery mode o silingon pwede sila maka-modular pwede sila maka-online classes depende dire sa desisyon man sa mga bulutuan naton. So sa ilang nga case lods amo ini siya ang nakatabo kung maaga kindergarten and then grades 1 to 6 and then kung hapon no ang ating junior high school para lang make sure nga pagpadayon sa pagtuon ng ating mga estudyante. And kabaydo ang ining problema ang matalupangdan man sa aton local education schools board nga mahatagan sang ginayon nga solusyon kati kaluluoy diri ang mga estudyante kay magluwas sila nga safety balantaman no? Nga may mga malain may pila ka mga malain sa tinutuyo nga masami nag-ubra sa katuntuhan sa tion sang gabiyon and if we are going to compromise or sacrifice no sa safety sa aton sining kabataan do hindi man manami pamatian. Yes, correct na lods no. And kung magkakita sa lods no, even ganyan mga security guard lods na nagabulig ini sila patabok sa mga estudyante nato no. Kag ginagiyahan ang iba no nga mga kinikaran nga di nagasugat man sa ilang kabataan dila sinasabit na bulutuan but hopefully lods no sa next naton na update no kamayuan natin update ang ato mga Region 6 kung pila pa no ka mga school buildings diri ang iga-construct naton diri sa Region 6 no considering nga kinahanglan naton gid man mo nga ma-make sure na ang safety sa aton nga mga estudyante. Isa man sa mga reason abi kung kaisa ang pondo ara na but the availability of land nga pagatukuron sa nasambit iya nga mga beautiful edipisyo amo ang problema. So possibly may budget na para sa sini ang aton sini nga syudad o ang aton nga DepEd but
may conflict o kung may problema lang sa kakulangan sa available space para sa siniiyang nga proyekto. Yes, correct in that Lods, no? Kag last na itong update, no, sa itong mga Region 16 pa kayang hiya, ngati wala man nag-untap ang ato ng regional office sa pagpasa din, pag-request din, no, sa aton na national or central office. Galing, ang wala na may iban man, no, ng mga region na mas una or mas nagkinahanglan sa gitya na ihatagan sa attention, no. That's why ang atong regional office 6, no, kadayon man sa pag-partner, no, sa atong mga LGUs o kung sa atong pagkitila ang mga private institutions man para nga di mapatigayon, no, ang pag-tutod sa mga school buildings natin doon. Lods, madamo salamat sa iyong mga balita. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There we have it, mga biyan, ang latest update sa Brigada Eskwela diri sa Western Visayas. Sa report sa ating education beat reporter, Marian Grace Aranyata. And speaking of Brigada Eskwela, mga biyan, kita natin kayo na sa screen, i-play natin di what partner, ang pag-inspect ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagapalay ng pagpanghanda sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Ang kabahin sa Brigada Eskwela 2025. May tema sama-sama para sa bayang bumabasa. Kaya nagsugod ang mga biyan sa mga Lunes, Hunyo 9, kag magalawig, Tubtub, Hunyo 13. May ginalakipan o kung ginapakigbahinan sa mga manunundo, parents and volunteers nga nag-bululigay para mahanda ato sa mga public schools para sa class opening. Give sa mga inspeksyon sa presidente, mga ongoing repair sa mga kisame, bintana, mga pertahan, kung masigurado nga mga classroom safe kag ready para sa nagilapit academic year. Iya mga gintanaw ang mga archival images pagkita sa mga damages caused by previous typhoons at nag-emphasize mga biyan ang kinanglanon para sa disaster preparedness and facility rehabilitation. Makitaan sa screen natin mga biyan, ha? Ang pagpamuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa siniiyang pag-inspeksyon sa Brigada Eskwela. Karoon, no, nag-check si President Ferdinand R. Marcos Jr. mga ginaobra sa mga bata o purang ilang ginikanan kag mga manunudlo. I-try ta na lang guro partner i-full screen para mas ma-appreciate gid sa atong sining mga kultura ang full view sa sining live visit ni President Marcos sa Bulutuan o sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Ginpangunahan man ni Presidente Marcos ang pagbulig mga biyan kag paghatag sa over 300 bags nga may unod nga mga school supplies sa mga estudyante sa Barihan Elementary School para ready na gid sila sa pagbukas ang klase sa Hunyo 16. Makita mga biyan ang yuhom ni President Marcos upod ni Education Secretary Sani Angara sa ila sining pag-inspeksyon sa nasambitiyang bulutuan. Buligay gid ang tanan para sa natalana nga pagbukas ang klase sa Hunyo 16. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:40 na sa agi. Ato naman nga pagparumbalik. Update coming from Department of Trade and Industry ang panugyan sang pamunuan sang DTI Western Visayas sa tanan na
umpisa na o kung nagapamakal na sang ila sining mga kagamitan sa eskwela. Sulod man sang pagwa sang price gap kung gabay para sa mga mamimili. Ikaiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang isang pila kapahanumdum. Ang suwit-sit ay bang-bang-bang, ang suwipol ay bang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hello? May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, tasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag din akong takutin. Oh yeah! TV mo lang yun, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! You have the power! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy, cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Iniulat ng DENR na mahigit sa kalahati ng kabuuang dami ng coral reef o bahura ang nasira na sa Pilipinas. Kadalasang dahilan ng pagkapinsala ng mga coral reef ay ang paggamit ng dinamita at lason sa pangingisda. Bunga nito, patuloy na muunti ang huli at kinikita ng mga mangingisda. Magtamag na tayo sa dagat. Ni pang-ulam natin, halos wala tayong mahuli. Sana po, alagaan natin ang mga coral reef para marami pang mahuling isda. Sana po, sa mga gumagawa ng batas at mga nagpapatupad ng batas, huwag ninyong hayaang masira ang mga coral reef. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Ang pagka-agresibo o kung kaimulon ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sang imulinghod nga panghuna-una, gintudluan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag ilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit nga estasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon.
Ini isa ka pahinungdong sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, KBP, kag ilang istasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, kadungan sa pagbukas liwat sa klase ang pagpamalaklon sa mga school supplies nga kinahanglanon sa mga estudyante sa ilang pagbalik eskwela. Kag bilang pagpanghanda sa ginalauman pagdugok sang mga bumalakal sa sining school supplies. Sa Department of Trade and Industry nagpagwa sa price guide para maghatag-giya sa mga ginikanan kag mga estudyante nga magabakal sa ilang school items. Yari ang panugyan ni Director Rachel Nofable, ang Regional Director sang DTI Western Visayas. Ma'am, English or Tagalog, ma'am, ha? Ready? Bisaya, Ilonggo. Hindi lang. Say for posting. Okay, 1, 2. So to our parents and to our learners and to all our consumers, the 2025-2026 gabay sa pamimili ng school supplies or the school supplies buying guide for this academic year is already out. So we encourage our consumers, our parents, and all our learners to take note of the suggested retail price of the 8 essential items for the school, which are the notebooks, the pad papers, the pencils, the ball pens, the crayons, erasers, sharpeners, and rulers. So we have a total of 195 stock keeping units, and 101 or 52% of this have been paying their prices, meaning the 2024 and 2025 prices are the same, while 29 SKUs or 15% have price decrease, and 17 SKUs or 9% have price increases. So let's be vigilant consumers. The range of our prices really varies from as low as 3% decrease to as high as 29% decrease. And for the increase in prices, there's a decrease of as low as 3% as well, and an increase of really 89% for this SKUs. So be a well-informed consumer. You have the right to choose, and as we always say, the most vigilant consumer is the best protected consumer. Ma'am, English or Tagalog, ma'am, ha? Grabe mga biyan. Director Rachel Nofable, ang director sa DTI Western Visayas. May kang tanan ninyo mga biyan, ha? Sa nagahilapit nga pagbukas ng klase, particularly sa pagpamalaklon sa school supplies for academic year 2025 to 2026. Kung saan ulang kita nagbukas ang school year o kung nagtakop sa school year, and here we are, no, almost to start naman sa panibagong academic year. Kaya ginalauman natin nga maging produktibo gini para sa tanan nga mga kabataan, mga manunudlo sa bugos nga Pilipinas. Again, sa aton nga mga kulturan, gamiton gid ang price guide sarang ini ma-access sa DTI website kag sa mga official Facebook pages sang Department of Trade and Industry. Mayuni nga before kita magpadulong sa mga balaligya sa mga department stores and bookstore, nagabaligya sang sini nga mga school items. May ideya kita mga biyan kung pila ang ila sini nga presyo. Kung panugyan gali sa GTI mga biyan, magpamakal sa timprano. Kung balang may bastante ka pa nga oras ka mag-check ka mga presyo, kalidad ka mga items, ay kung na last minute na gani ang pagpamakal, tendency kung anong available, ang isa daw hindi pasok sa atong sininga standard, isan mahal ang presyo, ay kung mo nagadali kita, kung ginabakal ta na lang. So unlike kung subong mapamakal kita, no?
medyo layo-layo pa ang Lunes. Kumpara ka pa no, sa kung sa sining nga baligyan no ang pinakabarato nga brand sa nga baligyan mas barato pagid bala dito kung ano bala ang mga baligyan kanami nga mga promo yang iba no may mga bundle ini nga ginatanya para nga mas makabarato pagid ang aton sining nga mga kauturan makal sang school supply. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpanagan. Dili lamang po tumatong edisyon sa buwan now sa Lunes, Punyon 9 tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Hotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Herbas. Madamok nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo